May sakit ka ba at hindi nakapagtrabaho? Kung oo at kumpleto ang contributions mo or para mag-avail sa SSS, pwede kang mag-apply ng SSS Sickness Benefit. At kung tama ang proseso, pwede kang makakuha ng bayad kahit hindi ka nakapasok sa trabaho. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ang SSS Sickness Benefit ay cash allowance na ibinabayad kapag ang miyembro ay hindi nakapagtrabaho dahil sa sakit o injury at may medical certificate na nagpapatunay nito. Kapalit ito ng hindi mo kinita bilang empleyado, voluntary man, OFW o self-employed. Ang mga basic requirements, dapat ikaw ay SSS member. Hindi nakapagtrabaho ng minimum na 4 na araw. May sapat na hulog. Ito ay at least 3 contributions sa last 12 months bago ang semester of sickness. Halimbawa, kung nagkasakit ka sa pagitan ng January hanggang June 2026, kailangan at least meron kang 3 buwan na hulog sa SSS sa loob ng 12 buwang period bago ang semester ng sickness. Ibig sabihin, dapat may hulog kang 3 contributions mula January hanggang December 2025. Meron ka ring dapat proof of sickness katulad ng medical certificate, clinical records kung confinement, at para sa mga empleyado, dapat ay nag-issue ang employer ng sickness notification, mayroong approved na form at medical certificate. Para naman sa self-employed, voluntary at OFW, dapat mag-direct filing sa SSS. Mayroong sickness notification form, medical certificate, at proof na tumigil ka sa trabaho. Pero paano nga ba mag-apply ng SSS Sickness Benefit? Para sa mga employees, ipaalam ito sa employer ang sickness within 5 days. The employer then submits the sickness notification to SSS. SSS then evaluates and releases the reimbursement to employer who will pay the employee. Para naman sa self-employed, voluntary at OFW, mag-create at mag-log in sa My SSS account o kaya ay pumunta sa SSS mismo. I-fill out ang SSS Sickness Benefit Application. I-upload o kaya naman ay i-submit ang medical certificate at valid ID. Kasama ang ilan pang supporting documents, then the SSS releases the benefit directly sa member. Tandaan po natin to always keep your medical records, maintain updated SSS contributions, at mag-file ng maagap. Maraming Filipino ang nawawalan ng libo-libong pisong benefit dahil lang hindi nila alam ang proseso. Kung gusto nyo pa ng simple, totoo at klarong paliwanag sa batas at benepisyo, mag-subscribe na po kayo. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.